The Battle of France, also known as the Fall of France, lasted over just 6 weeks in the summer of 1940. Noong Mayo 1940, mas marami ang sundalo, mga tangke at kanyon ng France at mga kaalyado nito kumpara sa Nazi Germany. Malakas talaga ang French Army. May tulong din itong natatanggap mula sa Britain, Belgium at Netherlands. Pero sa loob lamang ng 6 weeks, bumagsak ang France. Hindi nanalo ang Germany sa France dahil mas marami silang sundalo o mas malakas ang kanilang mga armas. Nanalo sila dahil nilinlang nila ang Allies, sinalakay ng Germany ang pinakamahinang depensa at mabilis nilang sinamantala ang pagkakamali ng kalaban. Nagsimulang maghanda ang Germany sa pag-atake sa France matapos nitong sakupin ng Poland noong Setyembre 1939. Nagdeklara ng digmaan ng Britain at France laban sa Germany pero hindi sila agad nagsagawa ng malaking pag-atake sa kanluran. Habang nilalabanan ng Poland ang Germany mula sa kanluran at Soviet Union naman mula sa silangan, nanatiling tahimik ang malaking bahagi ng border ng France at Germany. Tinawag ang panahong ito na phony war dahil opisyal ng may digmaan pero halos walang malaking labanan sa Western Front. Ginamit ni Hitler ang panahong iyon para planuhin ang susunod na pag-atake. Gusto niyang talunin ng France bago pa lubusang makapaghanda ang Britain at iba pang kalaban ng Germany. Alam din niyang pansamantala lamang ang kasunduan nila ni Joseph Stalin at maaaring dumating ang panahong kailangan niyang harapin ang Soviet Union. Noong una gusto ni Hitler na umatake agad sa huling bahagi ng 1939. Maraming German general ang tumutol. Hindi katulad ng Poland, mas malakas ang France at may maayos na military, maraming artillery, modernong tangke at matibay na depensa. Alam din ng French commanders na ang pinakamadaling ruta ng Germany ay dumaan sa Belgium. Ito rin kasi ang ginamit ng German Army noong First World War. Dahil dito natatakot ang ilang German general na magiging mahaba at madugo ang labanan. Posibleng magharap lamang ang dalawang malaking hukbo sa Belgium nang walang mabilis na mananalo. Ang unang German plan ay halos ganito rin. Dadaan sa gitnang Belgium ang pangunahing puwersa ng Germany. Doon nila haharapin at itutulak pabalik ang Allied forces bago sila pumasok sa hilagang France. Pero hindi nagustuhan ni Hitler ang planong ito. Para sa kanya, masyado itong madaling hulaan. Kapag doon inilagay ng Germany ang pangunahing puwersa nila, sasalubungin lamang sila ng pinakamalalakas na Allied units. Ilang beses binago at ipinagpaliban ang pag-atake dahil sa masamang panahon, problema sa paghahanda at pagtatalo sa loob ng German military leadership. Habang tumatagal, lumitaw ang mas mapanganib na ideya. Sa halip na ituon ang pinakamalakas na puwersa sa Belgium, gagamitin lamang nila ang pag-atake roon bilang bait. Pag sinalakay ng Germany ang Belgium at Netherlands, aasahan nilang pupunta roon ang pinakamahuhusay na French at British units. Habang abala ang Allies sa hilaga, ang pangunahing German Armored Force naman ay dadaan sa Ardennes. Ang Ardennes ay malawak na lugar na puno ng kagubatan, burol, ilog at makikitid na kalsada. Nasa bahagi ito ng Belgium, Luxembourg at France. Naniniwala ang Allied commanders na mahirap itong daanan ng napakaraming tangke at military vehicles. Hindi nila sinabing imposibleng may dumaan doon. Pero inakala nilang mabagal ang anumang malaking pag-atake at magkakaroon sila ng sapat na oras para pigilan ito. Dahil dito, mas mahihinang French units ang inilagay sa bahaging yun. Dito nakita ni General Erich von Manstein ang malaking pagkakataon. Ang ideya niya ay ipasok ang pinakamalalakas na German tank divisions sa Ardennes, tumawid sa Meuse River malapit sa Sedan, at saka mabilis na sumugod pakanluran hanggang sa English Channel. Kapag nagtagumpay ang plano, may ipit sa Belgium ang malaking bahagi ng Allied Army. At saka naman, lalabas ang German tanks sa kanilang likuran at puputulin nila ang daan pabalik sa France. Napakapanganib ng plano. Kailangang dumaan ng libo-libong sasakyan sa kakaunting kalsada sa Ardennes. Kapag natuklasan at binomba sila ng Allied aircraft, maaring maipit ang buong German column sa loob ng kagubatan. Kapag napigilan naman sila sa Meuse River, mawawalan ng bisa ang sorpresa. Kapag mabilis naman umatake ang France mula sa timog, pwedeng maputol sa likuran at mapalibutan ang mga German tank na sumusugod patungo sa dagat. Pero ganun pa man, malaki rin ang posibleng gantimpala. Kapag mabilis silang nakatawid sa Sedan, halos wala nang malaking Allied reserve na agad nahaharang sa kanila. At heto na nga, noong January 1940, nagkaroon pa ng isang insidenteng lalong nagpabago sa plano. Isang German airplane na may dalang bahagi ng dating invasion plan ang bumagsak sa Belgium.
Dahil dito nakuha ng Belgians ang mga dokumentong dala nito dahil maaaring alam na ng Allies ang dating plano, lalong naging mahalaga sa Germany ang paggamit ng bagong direksyon ng pag-atake. Pagsapit ng February 1940 napili ang final plan. Ang Army Group B ang aatake sa Netherlands at Belgium. Magiging tunay ang labanan doon pero ang mas mahalagang layunin nito ay hilahin talaga pahilaga ang British at French armies. Samantala, ang Army Group A naman ang magdadala sa karamihan ng German Armored Divisions sa Ardennes. Pagkatapos tumawid sa Meuse River sa Sedan at iba pang kalapit na lugar, didiretso sila sa kanluran hanggang sa baybayin. Hindi nila pangunahing layunin na durugin agad ang bawat Allied unit. Ang layunin nila ay putulin sila, guluhin ang kanilang command at pigilan silang makabuo ng maayos na bagong depensa. Ito ang naging sentro ng German strategy na madalas tawaging Sickle Cut. Pero iba naman ang inaasahan ng France at Britain. Malaki ang tiwala nila sa Maginot Line, isang mahabang depensa ito na may mga bunker, kanyon at tunnel sa border ng France at Germany. Pero hindi nito sakop ang buong daan hanggang English Channel. Kaya alam ng France na pwedeng umiwas ang Germany at dumaan sa Belgium. Dahil dito, plano ng Allies na pumasok agad sa Belgium kapag nagsimula ang German attack. Kapag sinalakay na ang Belgium, mabilis na papasok ang pinakamalalakas na French units at British Expeditionary Force para salubungin ang Germans sa loob ng Belgium. Plano nilang bumuo ng defensive line malapit sa Dyle River at iba pang mahahalagang lugar. May malinaw na dahilan ito. Kapag hinintay nilang makarating ang Germany sa French border, maraming bahagi ng hilagang France ang agad na magiging battlefield. Kaya naman mas gusto nilang pigilan ang kalaban habang nasa Belgium pa. Pero may malaking problema. Neutral pa ang Belgium at Netherlands bago ang pag-atake. Ayaw nilang hayagang gumawa ng detalyadong joint defense plan kasama ang France at Britain dahil natatakot silang bigyan ng dahilan ng Germany para salakayin sila. Kaya nang magsimula ang digmaan, saka pa lamang kailangang pumasok at makipag-ugnayan ng maayos ang Allied forces sa Belgian at Dutch armies. Habang sabay-sabay na kumikilos ang napakaraming sundalo at sasakyan, nagkaroon ng traffic maling utos at pagkaantala. Mas malaking problema ang nangyari sa timog. Habang ipinapadala ng Allies ang pinakamalalakas nilang puwersa sa Belgium at Netherlands, kumukonti naman ang nagbabantay sa Ardennes at Sedan. May mga intelligence report na nagsasabing maaring doon dumaan ang malaking German force pero hindi ito agad pinaniwalaan ng Allied commanders. Naniwala pa rin ang French commanders na hindi kayang dumaan ng mabilis ng German tanks sa makitid at masukal na Ardennes. Wala ring malaking reserve force ang French army na handang ipadala kapag nabutas ang kanilang depensa. Ang problema din, marami sa pinakamahuhusay nilang units ay naipadala na pahilaga sa bilang hindi mahina ang Allies. Mayroon silang mas maraming sundalo, artillery at tangke kaysa Germany sa Western Front. Marami ring French tank ang may mas makapal na armor at mas malakas na kanyon kaysa sa ilang German tank. Pero hindi sapat ang dami ng armas. Mas mahalaga kung paano ito gagamitin. Maraming Allied tank ang ikinalat para suportahan ang infantry. Sa Germany naman, pinagsama-sama ang maraming tangke sa iilang armored divisions. May kasama na silang infantry, engineers, artillery, communication teams at air support. Kaya kapag nakakita sila ng mahinang depensa, kaya nilang ituon agad ang malaking puwersa sa isang lugar at mabilis na sumulong. Hindi naman lahat ng German soldiers ay mabilis gumalaw. Marami pa rin ang naglalakad o gumagamit ng kabayo sa pagdadala ng kagamitan. Pero inilagay ng Germany ang pinakamabilis nitong units sa pinakamahalagang bahagi ng labanan. Dito nagkamali ang Allies. Naghanda sila para sa malaking pag-atake sa Belgium. Ginamit naman ng Germany ang reaksyong ito para ilayo sila sa tunay na panganib. Habang papunta sa hilaga ang pinakamalalakas na Allied forces, biglang umatake ang German tanks sa Ardennes at Sedan. Kapag hindi sila agad napigilan, maaring bumagsak ang buong Allied plan. Noong Mayo 10, 1940, sabay-sabay na sinalakay ng Germany ang Netherlands, Belgium, Luxembourg at France. Sa unang tingin mukhang nasa hilaga ang pangunahing pag-atake. Ito mismo ang gustong paniwalaan ng Germany. Habang papasok sa Belgium ang pinakamalalakas na British at French forces, ang pangunahing German armored units ay mabilis nang gumagalaw sa Ardennes. Sa Netherlands, gumamit ang Germany ng paratroopers, aircraft at mga sundalong palihim na lumapit sa mahahalagang tulay. Hindi naging matagumpay ang lahat ng airborne operation. Maraming German aircraft ang nasira at may ilang paliparan na hindi nila agad nakuha. Pero mabilis pa ring bumagsak ang Dutch defense. Noong May 14, binomba ng Luftwaffe ang Rotterdam. Nasira ang malaking bahagi ng city center at daan-daang civilian ang namatay. Dahil sa takot na bombahin din ng iba pang lungsod, sumuko ang pangunahing Dutch forces kinabukasan.
Sa Belgium naman, isa sa pinakamahalagang target doon ay ang Fort Eben Emael. Isa itong malaking fortress na nagbabantay sa mahahalagang tulay at kanal. Sa halip na salakayin nito gamit ng karaniwang infantry attack, naglapag ang Germany ng maliit na grupo ng specially trained troops gamit ng gliders. Dumapo sila mismo sa ibabaw ng fortress at gumamit ng explosives para sirain ang mga baril at defensive positions. Hindi agad sumuko ang Belgian defenders pero na-neutralize ang fortress at nabuksan ang daan para sa German advance. Habang nakatuon ang atensyon ng Allies sa Hilaga, nagkaroon ng napakalaking traffic jam sa loob ng Ardennes. Umabot ng napakahaba ang pila ng German tanks, trucks, artillery at infantry sa makikitid na kalsada. Kung natuklasan at malakas itong binomba ng Allied aircraft, maaring naputol ang buong German operation. Pero huli nang naunawaan ng French High Command kung gaano kalaki ang puwersang dumaraan doon. Nagpadala sila ng reinforcement pero hindi sapat at huli na. Inakala rin nilang mabagal na makakarating ang German artillery at tanks sa Meuse River. Mali ang kanilang estimate. Pagsapit ng Mayo 12, nakarating na ang mga puwersa nina Heinz Guderian at Erwin Rommel sa ilog. Kinabukasan nagsimulang tumawid ang German infantry sa Sedan at Dinant bago ang pagtawid paulit-ulit na binomba ng Luftwaffe ang French defenses. Gumamit sila ng dive bombers na mabilis na bumababa bago ihulog ang bomba. Malakas ang ingay ng mga ito at nakadagdag sa takot at kalituhan ng defenders. Hindi naman tuluyang winasak ng bombing ang lahat ng French positions. Pero naputol ang communication, nagkawatak-watak ang ilang unit at kumalat ang balitang nakatawid na raw ang German tanks kahit hindi pa ito totoo. Dahil dito, may mga sundalong umatras bago pa dumating ang pangunahing German force. Nang makagawa ng pansamantalang tulay ang German engineers, mabilis nang nakatawid ang tanks. Mahina ang ilan sa mga German tank kumpara sa mas mabibigat na French models. Pero magkakasama silang kumilos, may malinaw na communication at mabilis nilang inaatake ang isang bahagi bago makaresponde ang kalaban. Hindi rin naghihintay ang mga German commanders sa bawat bagong utos mula sa pinakamataas na headquarters. Kapag nakakita sila ng pagkakataon, nagpapatuloy sila agad. Ito ang malaking problemang kinaharap ng France. Bago pa makarating ang ulat sa headquarters at makagawa ng desisyon ng commanders, nakalipat na sa ibang lugar ang German tanks. Noong una, mahina pa ang German bridgeheads sa Meuse. May mga unit na kulang sa fuel, bala at gumaganang tanks. Posible pa silang mapigilan kung nagkaroon agad ng malakas at organisadong French counterattack. Pero hindi ito nangyari sa tamang oras. May mga pag-atake ang French forces pero kulang sa coordination at madalas hiwa-hiwalay ang tanks, infantry at artillery. May mga lugar namang ipinakita ng French soldiers na kaya nilang pigilan ng Germans. Sa Stone, ilang beses nagpalit ng kontrol ang maliit na bayan dahil sa matinding labanan. Isang French Char B1 tank ni Captain Pierre Bilot ang nakasira ng maraming German tanks at anti-tank guns habang tinatamaan din ng paulit-ulit ang kanyang sariling sasakyan. Ipinakita nitong hindi mahina ang French equipment o ang lahat ng kanilang sundalo. Ang problema ay hindi nila nagamit ang kanilang lakas sa tamang lugar at tamang oras. Noong Mayo 15, nakalabas ang German armored units mula sa kanilang bridgeheads at mabilis na sumugod pakanluran. Dito tuluyang nakita ng Allied commanders ang panganib. Ang mga pangunahing British at French armies ay nasa Belgium, habang mabilis nang dumadaan ang German tanks sa kanilang likuran. Iniutos ang pag-atras mula sa Belgium. Pero mahirap nang ilipat ang napakaraming sundalo, sasakyan, artillery at supply habang puno ng refugees ang mga kalsada. Kasabay nito nagkaroon din ng pagbabago sa political leadership. Noong araw na nagsimula ang invasion, pinalitan ni Winston Churchill si Neville Chamberlain bilang Prime Minister ng Britain. Sa France naman pinalitan si General Maurice Gamelin bilang military commander ni General Maxim Weygand. Pero nang mangyari ang mga pagbabagong ito, malalim na ang German breakthrough. Wala ring nakahandang malaking French reserve na maaring mabilis na iharang sa German tanks. Nagkaroon ng maikling paghinto ang ilang German armored units dahil natatakot ang kanilang senior commanders na masyado na silang malayo sa infantry. Mahaba at bukas ang kanilang gilid, kaya posible silang atakihin mula sa timog. Pero hindi nagawang samantalahin ng Allies ang pagkakataong ito. Magulo ang command, mabagal ang communication at hindi malinaw kung sino ang dapat mamuno sa malaking counterattack.
Pagsapit ng Mayo 20, nakarating sa baybayin malapit sa Abbeville ang German 2nd Panzer Division. Sa puntong iyon naputol ang direktang daan ng mga Allied armies sa Hilaga pabalik sa pangunahing bahagi ng France. Mahigit 1,000,000 British, French at Belgian troops ang nasa loob ng lumiliit na lugar malapit sa English Channel. Sinubukan ng Allies na atakihin ang magkabilang gilid ng German corridor. Noong Mayo 21, umatake ang British at French forces malapit sa Arras. Nabigla ang ilang German unit dahil mahirap sirain ang mabibigat na British Matilda tanks gamit ang karaniwang anti-tank guns. Pero maliit lamang ang Allied force at kulang ang suporta nito. Napigilan ang pag-atake gamit ang artillery, aircraft at mas malalakas na German guns. Kahit hindi nito nabago ang resulta, lalo nitong kinabahan ng German commanders. Inisip nilang maaring may mas malaking counter-attack pang darating. Dahil halos sarado na ang daan pabalik sa timog, nagsimulang umatras ang British Expeditionary Force at ilang Allied units patungo sa Dunkirk. Ang Dunkirk ay port city malapit sa border ng Belgium. Mula roon maaari silang ilikas patawid sa English Channel patungong Britain. Noong May 24, pansamantalang pinahinto ang ilang German tanks bago makarating sa Dunkirk. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ang desisyong ito. Hindi lamang si Hitler ang may kagustuhang huminto. Nag-aalala rin ang mga German commanders sa pagod at pinsala ng kanilang tanks, sa maputik na lupain, sa posibilidad ng counter-attack at sa pangangailangang makahabol ang infantry. Inakala rin nilang kayang tapusin ng Luftwaffe at ng mga sumusunod na German troops ang mga Allied forces na naipit malapit sa baybayin. Mali ang kanilang akala. Ginamit ng Britain ang paghintong iyon para palakasin ang depensa sa paligid ng Dunkirk at simulan ang paghahanda sa malaking evakuasyon. Nakatulong din ang pagkakuha ng British soldiers sa mga dokumentong naglalaman ng impormasyon tungkol sa susunod na German movements. Dahil dito, nakapagpadala sila ng reinforcement sa mga bahaging maaaring putulin ng Germans. Hindi pa ligtas ang hukbong Allied. Napapalibutan sila, patuloy na binobomba at mabilis na lumiliit ang lugar na hawak nila. Pero nabigyan sila ng ilang napakahalagang araw. At sa digmaan, ang ilang araw ay sapat para mailigtas ang isang hukbo na kakailanganin pa ng Britain sa mga susunod na laban. Noong Mayo 26, 1940, sinimulan ng Britain ang Operation Dynamo. Layunin nitong itakas ang British at French soldiers na naipit sa Dunkirk. Dahil mababaw ang tubig malapit sa beach, hindi agad makalapit ang malalaking warship. Kaya gumamit ang Britain ng destroyers, transport ships, fishing boats, ferry at iba pang maliliit na sasakyang dagat. Habang naghihintay ang mga sundalo sa beach, paulit-ulit silang binomba ng German aircraft. May mga barkong tinamaan habang nagsasakay ng tao. May mga sundalong nalunod habang ang iba ay bumalik sa beach at naghintay muli ng pagkakataong makaalis. Sa paligid ng Dunkirk, patuloy na lumaban ang mga British at French units para pigilan ng German advance. Mahalaga ang kanilang ginawa. Kung hindi nila pinabagal ang kalaban, maaring naabot ng Germans ang port bago matapos ang evacuation. Noong Mayo 28, sumuko ang Belgian Army. Nanatili si King Leopold III sa Belgium at naging bihag ng Germany. Nagalit ang France at Britain dahil hindi muna niya sila kinausap bago sumuko. Dahil nawala ang Belgian forces sa kanilang gilid, lalo pang nahirapan ang mga sundalong nagtatanggol sa daan patungo sa Dunkirk. Pero nagpatuloy ang evacuation hanggang June 4. Mahigit 330,000 Allied soldiers ang nailigtas. Karamihan ay British pero mahigit 100,000 French troops din ang nakatawid sa Britain. Maraming French soldiers ang naiwan upang ipagtanggol ang paligid ng Dunkirk. 10,000 sa kanila ang kalaunang napilitang sumuko. Nailigtas ang malaking bahagi ng British Army pero naiwan sa France ang karamihan sa kanilang tanks, artillery, trucks at iba pang mabibigat na kagamitan. Kaya hindi ito tunay na military victory. Isa itong matagumpay na pagligtas mula sa napakalaking pagkatalo. Pero napakahalaga nito para sa Britain. Kung nahuli ang buong British Expeditionary Force, mas may hirapan silang ipagpatuloy ang digmaan laban sa Germany. Pagkatapos ng Dunkirk, hinarap naman ng Germany ang natitirang French Army sa timog. Sinubukan ng France na bumuo ng bagong depensa sa kahabaan ng Somme at Aisne Rivers. Noong una, matindi ang paglaban ng French soldiers. Gumawa sila ng maliliit ngunit matitibay na defensive positions sa mga village at kagubatan. Kahit makalusot ang German tanks, nananatili ang French infantry at pinipigilan ng German soldiers na sumusunod sa likuran. Dahil dito, may mga German armored unit na nakalusot ng malayo pero kulang sa infantry support. Pinakita nitong kaya pa ring lumaban ng maayos ng French army kapag malinaw ang depensa at maayos ang kanilang posisyon. Pero malaki na ang lamang ng Germany.
Marami sa pinakamahuhusay na Allied units ang nailikas ng walang mabibigat na armas o nahuli na sa hilaga. Kulang na rin ng France sa reserves na maaaring ipadala sa mga bagong butas sa frontline. Noong June 5, inilunsad ng Germany ang Case Red, ang final offensive laban sa France. Tinawid ng German forces ang Somme at Aisne rivers. Kapag nakakita ng puwang, mabilis na dumadaan ang kanilang tanks at umiikot sa gilid ng French positions. Kahit matapang ang depensa sa maraming lugar, nahihirapan ang French commanders na makasabay sa bilis ng pag-atake. Kapag nakapaghanda sila ng bagong linya, may German unit nang nakalampas sa ibang bahagi. Nagkaroon din ng mga krimen laban sa mga bihag. Sa ilang lugar, pinatay ng German troops ang mga French colonial soldiers mula sa Africa kahit sumuko na sila. Bahagi ito ng racist na paniniwala ng Nazi regime na mababa umano ang tingin sa mga black soldiers. May mga British, French at civilian prisoners ding pinatay sa ibang insidente habang nagpapatuloy ang campaign. Pagsapit ng June 6, nakabutas na naman ang German forces sa ilang bahagi ng French defense. Kinabukasan, mabilis na sumulong ang mga tanks ni General Hermann Hoth at nahati ang French 10th Army. Hindi palaging naghihintay ng utos ang ilang German commander. Si Erwin Rommel halimbawa ay ipinagpatuloy ang mabilis na pagtakbo ng kanyang division patungo sa Seine River kahit nag-aalala ang kanyang mga superior sa bukas na gilid ng kanyang puwersa. Ang ganitong agresibong kilos ay mapanganib. Pero dahil magulo na ang French command at patuloy ang kanilang pag-atras, lalo nitong pinabilis ang pagbagsak ng depensa. Noong June 9, nagsimula ang panibagong malaking German attack sa silangan. Matindi pa ring lumaban ang maraming French units at epektibo ang kanilang artillery sa ilang lugar. Pero wala na silang sapat na sundalo at mabilis na reserve para isara ang lahat ng butas. Nailigtas ng Dunkirk ang malaking bahagi ng British Army. Pero para sa France, hindi pa tapos ang sakuna. Nawala na ang pinakamalalakas nitong kaalyadong puwersa sa hilaga. Nabutas na ang bagong defensive line at mabilis nang bumubukas ang daan patungo sa Paris. Pagsapit ng Hunyo 1940, tuluyan nang nagkagulo ang natitirang French Army. May mga unit na matapang pa ring lumalaban pero marami ang nahiwalay sa kanilang commanders. Naghalo-halo ang mga sundalo, sasakyan, refugees at iba't ibang military unit sa mga kalsada. Hindi na alam ng ilan kung nasaan ang kalaban o kung saan sila dapat pumunta. Mabilis na sinamantala ito ng Germany. Patuloy na sumugod ang mga tangke ni Heinz Guderian sa likuran ng French forces. Tumawid naman sa Seine at Marne rivers ang iba pang German units. Dahil dito hindi na makabuo ng bagong matibay na defensive line ang France. Inilikas din ng Britain ang natitira nitong puwersa sa bansa dahil malinaw nang hindi na kayang pigilan ang German advance. Noong June 14, pumasok ang German Army sa Paris. Halos walang malaking labanan sa loob ng lungsod dahil idineklara itong open city upang maiwasan ang mas malawak na pagkawasak. Kasabay nito, patuloy na bumagsak ang iba pang bahagi ng France. Nakuha ng Germans ang mahahalagang lungsod at umabot sila sa Loire River at border ng Switzerland. Hindi na lamang military ang problema. Noong Hunyo 10, sumali ang Italy sa digmaan laban sa France at Britain. Inakala ni Benito Mussolini na malapit nang matapos ang laban at gusto niyang magkaroon ng bahagi sa tagumpay. Pero nang umatake ang Italian army sa French Alps, hindi sila agad nakalusot. Kahit kaunti na lamang ang French defenders, napigilan pa rin nila ang malaking bahagi ng Italian attack. Sa loob ng French government, nahati ang mga leader. Gusto ni Prime Minister Paul Reynaud na ipagpatuloy ang laban kahit ilipat pa ang government sa French territories sa North Africa. Pero naniniwala sina Marshal Philippe Pétain at General Maxime Weygand na tapos na ang digmaan at kailangan ng humingi ng armistice. Nagbitiw si Reynaud. Pinalitan siya ni Pétain na agad humiling ng tigil laban sa Germany. Hindi lahat ng French leader ay pumayag. Tumakas patungong Britain si Charles de Gaulle. Noong June 18, nanawagan siya sa radyo na huwag sumuko ang mga French at ipagpatuloy ang laban mula sa ibang bansa. Kaunti lamang ang nakarinig sa unang broadcast niya, pero ito ang naging simula ng Free French Movement. Noong June 22, pinirmahan ng France ang armistice sa Germany. Bilang bahagi ng kasunduan, sinakop ng Germany ang Hilaga at kanlurang bahagi ng France, kasama ang Paris at Atlantic Coast. Sa timog na iwan ng isang French government na nakabase sa Vichy at pinamunuan ni Pétain. Formal itong may sariling pamahalaan pero malakas ang kontrol at impluensya ng Nazi Germany. Pagsapit ng June 25, tuluyan nang tumigil ang malaking labanan sa France. Sa loob lamang ng halos 6 weeks, natalo ang isang bansang may malaki at makapangyarihang military. 10,000 sundalo at sibilyan ang namatay.
Milyon-milyong tao ang tumakas mula sa kanilang mga tahanan at mahigit 2 milyong Allied soldiers ang naging prisoners of war. Pero bakit ganon kabilis ang pagkatalo? Hindi dahil duwag ang buong French army. Maraming French soldiers ang lumaban ng matapang. Mayroon din silang mga tangkeng mas makapal ang armor kaysa sa ilang German models. Ang pangunahing problema ay nasa paraan ng paggamit sa kanilang puwersa. Ipinadala ng Allies ang pinakamalalakas nilang units sa Hilaga. Nang dumaan ang pangunahing German attack sa Ardennes, wala silang sapat na reserve para mabilis itong pigilan. Mabagal din ang kanilang command system. Kailangang dumaan sa maraming opisyal ang mga utos, habang ang German commanders sa harapan ay may kalayaang gumawa agad ng desisyon. Pinagsama-sama rin ng Germany ang kanilang tangke, infantry, artillery, engineers, aircraft at radio communication sa mabilis na operasyon. Kapag may nabutas silang bahagi ng depensa, hindi sila humihinto. Dumidiretso sila sa likuran para putulin ng kalsada, supply at communication ng kalaban. Hindi perpekto ang German army. Nagkaroon sila ng traffic jams, kakulangan sa fuel at bala, at ilang pagkakataong pwede sana silang ma-counterattack. Pero hindi nagawang samantalahin ng Allies ang mga kahinaang ito dahil magulo ang kanilang command at mabagal ang kanilang reaksyon. Tinawag ng German propaganda ang tagumpay na Blitzkrieg o Lightning War. Pero hindi lang tangke ang dahilan ng tagumpay. Karamihan pa rin sa German soldiers ay infantry na naglalakad o gumagamit ng kabayo. Ang tunay na lakas nila ay ang pagsasama ng mabilis na tangke, aircraft, radio communication at commanders na handang sumulong kapag nakakita ng pagkakataon. Dahil sa mabilis na tagumpay, lalo namang tumaas ang tiwala ni Hitler sa kanyang sarili. Naniwala siyang mas magaling siya kaysa sa kanyang mga general at kaya niyang ulitin ang parehong tagumpay laban sa ibang bansa. Pero may maling aral siyang natutunan. Dahil nanalo ang Germany, hindi nila gaanong pinansin ang sarili nilang problema sa supply. Mahahabang bukas na gilid at sobrang bilis ng pag-abante. Sa France nakalusot sila sa mga panganib na ito. Sa mga susunod na digmaan, hindi na palaging magiging ganoon kaswerte ang Germany. Bumagsak ang France pero hindi natapos ang digmaan. Tumangging sumuko ang Britain at naghanda para sa German attack sa Himpapawid. Nagpatuloy rin ang laban ng Free French Forces ni Charles de Gaulle. Sa loob lamang ng ilang linggo, nakuha ni Hitler ang malaking bahagi ng Western Europe. Pero ang tagumpay na nagpalakas sa kanyang tiwala ang siya ring nagtulak sa kanya na kumuha ng mas malalaki at mas mapanganib na desisyon. At ang mga desisyong iyon ang kalaunang magdadala sa Nazi Germany sa sarili nitong pagbagsak.